Sir, kung sakali po na katulad ng tanong ko kanina, may 11 senador na kayo. Sino ang pipiliin nyo na idadagdag? Si Marcoleta o ba o si Erwin Tulfo? Kung si Marcoleta ang pipiliin ko, pero mas gusto ko si Juan, si anong tawag nun? Si yung dating executive secretary. Atty. Vic Rodriguez. Oo. Bakit gusto nyo si Atty. Vic Rodriguez, sir? Eh, yan ang nagbulgar lahat ng katiwalaan ni Marcos. Yan ang dapat number 1 ni Boto, saka si Marcoleta. Sir, anong masasabi nyo dito sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin natin? Ay, lalong tumataas ngayon dahil yung sa inflation, lalong tumaas yung mga bilihin ngayon, di gaya nung nakaraang administrasyon, mas mababa kaysa ngayon. Sir, si Rapi Tulfo ay pangasalukuyang senador. Nababalitaan nyo ba yung ginagawa niya sa Senado? Dati idol ako ni Rapi Tulfo, pero nung nabalitaan ko yung ginawa niya sa PCSO na nabalitaan na binayaran ng 1 billion, nawala yung tiwala ko na sa kanya. Tapos ngayon po ay tumatakbo po yung kapatid niya na si Erwin Tulfo. Sir, anong masasabi nyo doon? Dapat hindi boto yan dahil American citizen yan, US military yan. Dapat disqualified yan. Lumusot sila ngayon sa pumilik. Kaya dapat i-review yung kaso na yan para ma-impeach, matanggal siya sa pagka-kandidato. Sir, doon po sa, di ba po ba pagbotohan, di ba makina po yung ginagamit natin? Payag po ba kayo na makina tapos may manual voting pa, manual counting? Para sa akin, yung habang marunong pa ako magbasa o magsulat, mas maganda yung manual voting kaysa makina. Yung makina, medyo may daya yan, pero yung manual voting, mas maganda dahil kaunti lang yung sa baluta nakalagay. Ngayon nakakalito, isang di pa yung baluta ngayon, yung pagbotohan mo noon, kung ilan lang ang kandidato, yun lang ang isulat mo. Sir, kung bibigyan nyo ng grado ang pangasalukuyang administrasyon ni Marcos Jr., anong grado po ang ibibigay nyo? 1 to 10, 10 po ang pinakamataas at walang mababa. Para kaya sa akin, kay Marcos, 2 lang. Bakit po, sir? Walang magandang ginawa niya sa loob ng 3 taon. Yun bang pangako niya na 20 pesos na kilo ng bigas, nakabili na kayo? Malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Hindi mangyari yan kahit kailan, yung 20 pesos. Nung panahon po ni Duterte, sir, nakakuha po kayo ng mga ayuda katulad doon nung pandemya. Sa pandemya, nakakuha ko pero hindi lagi dahil mas pinipili yung medyo mas mahirap. Opo. Okay lang sa akin kahit bihira akong makatanggap, basta ang prioridad yung mas mahirap pa kaysa amin. Sir, samantalang sa ngayon yung mga AX tupad, AKAP, nakakatanggap po ba kayo? Hindi ako paboryan dahil pinipili lang yung kung yung malapit sa kusina, yun lang ang mabigyan, pero yung totoong mahirap hindi mabigyan. Mas maganda pang alisin na lang yan dahil kuhan yan, yung selective yan. Sir, anong panawagan mo sa gobyerno, lalong-lalo na po kay Presidente Marcos? Anong panawagan mo sa kanya, sir? Ang panawagan ko sa kanya, lahat ng kabinete niya dapat silipin niya kung sinong kurakot, dapat tanggalin yan. Yung mga kurakot na kabinete, lalo na si Romualdez, dapat alisin na yan. Ngayon, nabalitaan ko sa Supreme Court na kuwan siya suspended, dapat hindi na makabalik yan. Sir, kung sakali man na maglaban yung dalawa, si Inday Sara at saka si Romualdez, sa 2028 election, sino ang pipiliin mo sa kanila? Pareho kaming taga-Leyte ni Romualdez, pero hindi pipiliin ng taga-amin yan dahil hindi magandang ginagawa niyan sa amin sa Leyte. Mas maganda yung si Sara dahil buong Pilipinas tinutulungan niya.
Sir, yung Leyte, paano nyo siya i-describe? Ah. Yung mga kalsada, yung mga establishmento, kasi hindi pa ako nakakarating ng Leyte. Yung Leyte ngayon, medyo mayroong mga project pero sa Tacloban lang may mga project, pero sa ibang lugar gagaya sa amin hindi maganda. Sa Inundayan hindi magandang mga kalsada doon o mga liblib na lugar, walang simento. Sir, sa panahon po ngayon na uso na po yung social media, sino po yung pinagkakatiwalaan nyo? Yung mainstream media, yung traditional, o yung mga vloggers? Mas piliin ko mga vloggers. Yung stream media ngayon may Maka Marcos lang. Pag pabor sa Duterte hindi nila binabalita, pero pag kalaban yan ang lagi nilang sinisilip. Kaya walang kwenta yung mga stream media ngayon. Mas maganda yung isiminay o vlogger. Sir, anong panawagan mo po sa ating Vice President Inday Sara Duterte? Magpakatatag siya, good health, tapos mag-ingat siya dahil siya ang magiging presidente balang araw. Samantalang sir, natapos po yung 6 na taon ni Tatay Digong. Ano po ang masasabi mo sa kanya at yung panawagan mo pa rin hanggang sa ngayon? Para sa akin si ex-president, the best sa lahat ng naging presidente, dahil sa kanya yung sweldo namin dinumple. Hindi gaya kay presidente, kahit piso wala pa kaming nakuha. So, Tay, maraming salamat po. Mapapanood niyo po ito sa YouTube po. Salamat. Ay, sir. Sir, sa darating na 2025 midterm election, mga senador, sino ang pipiliin natin? Team po ba ni Duterte o team ni Marcos? Team Duterte. Ako rin, din Duterte. Bakit ba? Mawala yung drugs. Hindi naman totally yung mawawala Coraco. yan. Mabawasan ang drugs. Kasi nung panahon na si Duterte umupo, na-lessen ang drugs. Eh ngayon, puro problema binibigay eh. Puro nawawala yung pondo ng gobyerno eh. Sir, yun na nga isusunod ko itatanong eh. Kaninong mas corrupt na gobyerno, kay Marcos o kay Duterte? Kay Marcos. Kay Marcos. Kay Duterte. Maganda ang buhay noon. Safe na lumabas ng bahay. Hindi ka nag-aalala. Nakatanggap din po ba kayo tayo ng ayuda ngayon? AX, Tupad, AKAP? Wala, hindi dapat mawala yung tupad na yan. Sinasala yan Kasi sa katamaran. ginagawang tamad ang mga tao. Kumusta Dapat naman? Tay, mawala kumusta yan. naman yung droga dito sa lugar natin? Ay, bumabalik yung droga dito. Kailangan ibalik ang mga Duterte. Pabor po ba kayo na i-impeach ang ating Vice President Inday Sara Duterte? Hindi. Bakit tay? Walang kasalanan ng Vice President. Mas kurap ang nakaupo ngayon. About po sa PhilHealth natin na itransfer po sa ang program fund, kayo po may papor dito? Babawi yan. Babawi yan. Dahil sabi ng Supreme Court, babawiin yan 60 billion. Illegal yung pagkalipat sa treasury. Dapat may balik yan. Dahil sabi ng Supreme Court, balik. Kitang balos-los. Dapat mawala yan. Pinahihiral kasi siya yung sariling kapakanan. Yung gusto niya, parang may balak siyang, baka siya ang umupo. Pag naipit si Inday Sara. Eh wala naman, lahat naman yan, meron silang confidential fund eh. Bakit yung kay Sara lang ang binuupan nila? Siningalize. Tsaka pag sinabing confidential fund, that is non-liquidable. Hindi dapat nililiquidate yan. Kasi confidential yan eh. By the word itself, confidential. Kung marunong sila ng English, confidential eh. Hindi dapat i-ungkatin. Ikaw ba yung confidential na sulat, babasahin mo sa maraming tao? Hindi. O ba't sila? May mga confidential fund din naman sila. I-vulgar din nila kung saan nila dinala yung kanilang confidential fund eh. Maging patas. Sir, sa palagay nyo, sa 3 taon na po si President Marcos, may nagawa na ho ba si Marcos? Medyo may nagawa siya yung konsintihin niya si Romualdez. Yan ang kanyang ginawa. Ako, Marcos ako ng botohan. Pero nagsisi ako. Na-discourage na. Hindi ako nasiyahan. Kasi hindi, yung expectation ko, hindi na-meet. Sana, ina-expect ko, kapag upo siya, magkakaganda.
Pero parang nagiging host eh. Kasi transfer lang ng pera, bakit nagka-transfer yung pera doon? Eh para sa taong bayan yan. Ang ginagawa, ibinibigay sa tao, sinasanay yung tao na sa kasahod na lang para bigyan na lang ng pera. Bakit hindi bigyan ng hanap buhay? Para matutong maghanap buhay para sa pamilya. Sir, kayo po, nakakatanggap po ba kayo ng ayuda? Katulad ng AX, TUPAD, AKAP? Hindi ako rin po kayo nakakatanggap nakakakuha. yan. Nagsasarili akong hanap buhay kasi gusto ko wag kong umasa sa gobyerno. Kung pwede na nga ako pa magbigay sa gobyerno eh. Kasi nung nagtatrabaho ako, nagbabayad ako ng malaking tax. Taxo po. At hindi ko rin napapakinabangan yan. Pero okay lang yun, basta napapakinabangan ng taong bayan. Kaya ano yung isang tumatak sa isip nyo na pinakamagandang nagawa ni President Duterte? Eh, yung lang sa drugs, number 1. Ako nakarating na ako ng Davao. Napakaganda ng Davao, napakalinis. Niupos na sigarilyo, wala akong makikita. Balat ng candy, wala akong makikita. Disiplinado. Muslim at Kristiyano ro, nagkakasundo. Walang gulong nangyayari. Maglakad ka sa gabi, safe na safe ka, wala kang alalahanin. Ganun kaganda doon. Sana mangyari din sa Pilipinas yun. Hindi kagaya ngayon, makita mo, may mga rande ng tandem, mga nangakaplot, di ba? Dapat yung police visibility, ang daming pulis ka, no? Kukuya-kuya ako sa kampo. Tamang ginagawa. Nasa ako sa krami ng napakatagal, ang daming pulis doon, walang ginagawa. O kulang. Pabor ka ba na impeach ang ating Vice President Inday Sara, sir? Ay, hindi ako bayag. Bakit, sir? Eh, maganda naman pinakikita niya. Bakit sa palagay mo pinipilit siyang i-impeach? Eh, may sariling interest. May interest sila na sila naman ang umupo. Kasi, pwedeng ma-impeach si President. Pag na-impeach si President, sino umupo? Di ba, Vice President? Eh, una nilang i-impeach yung Vice President. Para pag na-impeach yung President, iba na uupo. Wala nang pag-asa si Inday Sara. Kalyado pa rin nila. Ano? Oo, kanila pa rin napipiliin nila. Taktika nila yun, ano. Ba't nila inalis yung matitinong cabinet? Kasi hindi nila kaya yun eh. Matitino yun eh. Sir, uling tanong, baka may panawagan ka dito po sa kasalukuyang administrasyon. Mr. President, kung talagang tapat ka, linisin mo yung kabinete mo. Yan ang sisira sa'yo. Sangayo ka ba na magpa-drug test itong si Mr. Eh, kung President? malinis ka, ba't hindi ka magpapadrug test? Kasi, ano mo yan eh, dapat ikaw ang pinuno, ikaw ang magandang example. You lead by example. Paano mo sasabayin yung nasa baba mo kung ikaw na leader, eh, ikaw mismo ang unang naglalabag doon sa patakaran sa batas. Diba? A good leader should be a good follower first before ka maging good leader. Yun lang naman ang ano ko yan. Sir, kung bibigyan nyo ng rating itong gobyerno ni Marcos Jr., 1 to 10, 10 po yung pinakamataas sa loob po ng kanyang 3 taon. Ano po ang may bibigyan nyo po sa kanila? Hindi naman pwedeng maging 0 kasi meron din mga ano, kaya lang siguro mga 3, gano'n. Eh, nung panahon po ni Pangulong Duterte, 1 to 10, doon po sa kanyang 6 na taon, anong grado po may bibigay nyo? Pwede na siya sa mga 8, better. Sir, yung mga karamihan po sa mga tumatakbo dito po sa lineup po ng PDP ay mga bago. So, susuportahan nyo po ba ito kaysa doon Sino sa ba yung mga PDP niyan? traditional politician? Senator Jimmy Bong. Bundo, Marcoleta. Bongo, Marcoleta. Bato. Ito ni JB Hinlo, matagal po nagserbisyo sa panahon ni Pangulong Duterte, pati po si Atty. Lambino, Oh, nagserbisyo. kilala. Atty. Vic Rodriguez. Atty. Jimmy Bondoc, yung singer po na artista, singer. yan. Atty. na po siya ngayon. Atty. Vic Rodriguez, na dating executive yan. secretary. Yan, Yan di ang ba? mga pambato. No, na sinasabi, yan. Yan, si Marcoleta, okay Oh. yan. Wag lang naman to, ito. Ako ha, Oo, sige sayo ko po. naman dyan kay Tito Ah. Salvador. Kasi wala pa namang mga political ano yan eh. Ibang, iba ang showbiz, iba ang politics. Opo, opo. Kailangan at least ito si Jimmy Bondok, abogado yan. Mga abogado, eh alam nila yung mga batas. Sila dapat umupo. Kasi paggagawa ng batas ang posisyon nila dyan, trabaho nila eh. Tama. Sir, sakali po na may isa lineup nyo, 11 na at kulang na lang ng isa. Sino po ang pipiliin nyo? Kay Erwin Tulfo o kay Marcoleta? Ay si Marcoleta. Bakit po si Marcoleta, sir? Eh ito ang palaban sa lahat eh. Ito ang nagbubulgar ng lahat ng katiwalian eh. Hindi pwede sa kanya yung sa kanila pwede na, sa kanya pag hindi pwede, hindi pwede. May paninindigan. Yan ang gusto ko dyan. Pero yung iba, eh hindi naman lahat solid PDP lang. Oo.
May mga halo din. Oo, Siyempre, ano kailangan yun, mayroong kaya tayo may freedom of speech, may check eh. and, Check and balance. Check and balance eh. Kasi pag pinabayaan mo lahat ng isang team dyan, magkakaroon din ng kunay bunch yan eh. Unless lang kung talaga malinis ang isang team, wala kang problema. Kasi kailangan malinis ang namumuno para malinis din lahat. Yun lang naman ang Salamat, sir. Thank you, thank you. Kanino po team ang susuporta niyo? Team Duterte po ang Team Marcos. Ito po yung kandidato ng Team Duterte. Ito po yung kandidato ng Team Marcos. Alin po siya rin sa Hindi pa po sigurado. Pero yun nga po sa inyo lang. Team Marcos. Sa may election 2025, kanino pong team ang susuporta niyo? Sa Team Duterte na ito po yung kanilang mga kandidato or kay Team Marcos na ito po yung kanilang mga kandidato? Siguro sa Team Marcos. Sa Team Marcos. Sige Bakit po Team Marcos po? Ha? Bakit po Bakit Team po Team Marcos? Marcos? Since siya yung current president, medyo may maganda naman siya nagawa. Feel ko mas may magagawa din. Sige po. Thank you, ma'am. Team Duterte o Team Marcos? Duterte. Bakit po Duterte din? Ano yan? Hindi ko na may papaliwanag. Kanino team ang pipili mo? Team Duterte o Team Marcos? Bakit po Team Duterte napili niyo, ma'am? Para naman pabawasan yung mga ano. Yan. Ano pa po, ma'am? Ano siya, hindi siya madami. Nagbibigay ng mga ayuda. Hindi niya pinag-consider. Yun. Ma'am, dito sa administrasyon ni Marcos, nakakakuha ka ba ng tupad, akap, AIX? Wala. Kahit isa wala. Hindi ka nakakakuha. Pero nung panahon ni Duterte, nakakuha ka. Maraming ayuda. Kumusta naman yung droga sa lugar natin? As in, talagang ano. Malala. Ngayon, malala. Pero nung panahon ni Duterte, Mas okay yung noon. mas okay nung doon. Safe ka maglakad. Sa, ano. Ngayon, medyo marami ng mga ano. Kumusta naman po yung presyo ng mga pangunahing bilihin, mami? Wala pa rin. Ganun pa rin. Tumaas na pa. Tumaas pa rin. Nakabili na ba kayo ng 20 kilo na bigas ni Marcos? Wala. Wala po. Yun lang. Pabor ba kayo, ma'am, na i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte? Bakit po? Ano lang nila yan? Strategy lang nila yan para, siyempre, aalisin si Sara para magpatuloy sila sa kanilang mga ano. Pero, hindi ako pabor. Salamat po, ma'am. Hindi yung solusyon para ano. Diba? Kailangan dapat magtulungan. Bawat ano, para sa kakaundan lang ang ano natin, hindi yung magsisiraan tayo. 2028 na ngayon, sino pipiliin mo? Si Sara Duterte o si Martin Romualdez? Sara Duterte. Sara Duterte o Erwin Tulfo? Sara Duterte.